another day, another devotion for today. Ang topic natin for today is unity of the family. Ano ang sekreto ng matagumpay na pamilya? Kaya ang pamilya, kapag may pagpakawatak-watak, may magulang sa anak or sa mag-asawa or magkakapatid, hindi yun yung original design ng Diyos. Ang original design ng Diyos may unity. So God's original plan is for family to work together in unity, raising generations that honor Him and extend His kingdom. So family unity therefore is not just emotional closeness, but spiritual alignment under God's will. When Christ reigns in the home, forgiveness replaces division. Peace triumphs over pride, and love becomes the foundations of every relationship. So, marami tayong mga definitions ng success or katagumpayan sa family. Pero sa devotion natin na to is, ano yung pinakamatagumpay na pamilya? Yung isang matagumpay na pamilya dapat united sa Diyos. So, the first, sabi sa Joshua chapter 24 verse 14, ito yung pagkatapos sakupin yung bayan ng Israel, yung mga land of Canaan na malayong sa land of Canaan marami pinalayan sa Diyos kasi sumasamba sila sa Diyos Joshan, inaalay nila yung anak nila kay Baal at napakasama talaga ng culture nila. And sabi ng sa bayan ng Israel, sige, sakupin niyo to, pero dapat susunod kayo sa akin. So, nakapasok na nila, nakakonquer nila yung promised land. But if serving the Lord seems undesirable to you, kung ayaw mo maglingkod sa Panginoon, hindi mo feel, hindi nyo gusto nyo gayahin yung mga ibang bansa na pinalayan ng Diyos, choose for yourself who you will serve. Pumili kayo ng paglilingkuran nyo. Whether the gods, your ancestors, beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, or the land that you are living. But for me, as for me, and my household, we will serve the Lord. Ito yung sinabi sa Joshua 24:14. So yung patagumpayan, hindi yung marating mo lang yung pangarap sa buhay. Hindi yung maabot mo lang yung pinaplano mo. Yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi kung yun ang katagumpayan, di sana si Joshua at yung mga Israelites during that time, nasa ganung matayog na silang, nasa peak na sila, nakarating na sila dun sa tuktok ng tagumpay. Pero sabi ni Joshua, that's not enough. Yung tunay na katagumpayan, yung buong pamilya naglilingkod sa Diyos. Aanunin mo yung katagumpayan, aanunin mo yung karangyaan. That time kasi yung kasaganaan nila, yung success sa buhay, naging successful ka sa buhay, maganda trabaho mo, maganda negosyo, magandang bahay. It's not a victory. Hindi yun yung katagumpayan. Ang katagumpayan is yung buong household or tahanan ay naglilingkod sa Diyos. So, sa Tagalog, ngayon, kung ayaw ninyo maglingkod sa Panginoon, piliin niyo sa araw na to kung sino yung gusto ninyong paglingkuran. Yung mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno, or mga Diyos na mga Amoreya na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ito yung sinabi ni Joshua. Ang teaching natin today, unity of the family. Ito talaga yung tunay na katagumpayan kapag yung isang pamilya united. Hindi united sa kasamaan, hindi united sa bisyo. Kasi may mga pamilya na united sa negosyo na masama, or united sa bisyo na masama, united sa sugal na masama. So, hindi ganon. Or united sa negosyo na nag-drug sila buong family, diba? So, unity of the family is united in Christ. Ang isang pamilya na united kay Christ, ibig sabihin, nananampalataya sa Panginoong Kristo. Kung yung pamilya mo ay mananampalataya sa ating Panginoon,
That's something to celebrate. That's the victory. At ngayon pa lang, ay magpasalamat tayo. Kung yung buong pamilya ay naglilingkod sa Diyos. Yun yung dapat victory na dapat ipagpasalamat at ipagpuri na yung buong pamilya mo may takot sa Diyos. So that is united in Christ and united with the mission of the Christ. Si Jesus Christ ay niligtas tayo upang makibahagi sa kanyang mission. Ang mission na magdudulot ng pagbabago dito sa mundo. Yung, our family must be united in purpose and service. Ang pamilya natin, united dapat sa purpose. Pag sinabing purpose, yung layunin sa buhay. So, dapat kung ikaw ang magulang, tatay or nanay, dapat yung goal mo hindi lang makatapos sila sa pag-aaral. Dapat aware sila yung purpose nila para sa Panginoon. Kung kahit nag-aaral sila or yung trabaho nila, dapat para sa Panginoon. Na lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, we're united in purpose, in service para sa ating Panginoong Jesucristo. So kung ikaw bagahan, hindi mo ito ma-appreciate. Pero kung matagal ka na as Christian at naririnig mo to, ma-appreciate mo to na kahit ano pang trabaho mo, kahit nasa opisina ka, or nandun ka sa farm, or janitor ka, or lawyer, doctor, nurses, teachers, lahat yan paglilingkod sa Panginoon. And dapat may ganong mindset din maituro natin sa family natin. We are serving the Lord in different fields, different situations, different altars, different kind of services. So our family must be united in word and prayer. Kung meron, mas maganda nga yung buong family nagpe-pray, may devotion, kasi hindi lahat ng family may family devotion na nanalangin ng sabay-sabay. So, kailangan ma-mindset natin yung family natin na yung mag-asawa or kasama yung anak, pray together. That's something that you need to thank God for na meron ganong pamilya. Kasi hindi lahat ng tao ganon. At kung hindi pa nagpe-pray as a family, as husband or wife, or as a family kasama anak, ito na yung something you have to think about na kailangan ma-apply natin sa buhay na yun, na sama-samang nag-devotion or sama-samang nananalangin. Kaya mas maganda talaga na merong discussion within the family or within the friends, or sa mga house churches and micro churches. Magandang magamit yung mga materials to discuss para sa pamilya, ay mga devotion na ma-apply natin sa buhay natin. Hope that sa devotion natin na to, meron kayong natutunan. So, importante, unity of the family. Thank you everyone and God bless.